Samantala, si Wani ay nakatayo pa rin na parang estatwa na may nakabukas na bibig, parang nakakita ng multo. Tinanong ni Arun si Ryu kung sila ba ang mga kapitbahay na nakilala niya noong nakaraang araw na nagdala sa kanya ng rice cake bilang welcome gift. At kinumpirma ni Ryu. Sinabing oo, sila ang parehong tao. Pagkatapos, si Arun, na may mainit na ngiti na alam kong nag-aapoy ng ibang bagay para sa inyo, ay nagpakilala. Sinabing masaya siyang makilala sila. Ngunit sa loob, siya ay nagulat. Iniisip na mas bata si Ryu kaysa sa kanya. At gayunpaman, siya ay isang pangunahing mamumuhunan. Naisip niya kung naglalaro ba ng biro ang Heavenly Demon sa kanya. Samantala, si Wani ay nawawalan ng bait. Tinatanong si Ryu kung ang tao sa harap niya ay talagang si Arun. Hindi siya nananaginip, di ba? At si Ryu, na napansin ang pag-uugali ni Wani, ay naisip na nakalimutan niyang sabihin kay Wani kung paano nagtatrabaho si Arun sa ilalim ng Heavenly Demon. At pagkatapos ay naisip niya, ganito ba ang reaksyon ng mga normal na tao kapag nakatagpo ng isang sikat na tao? At dapat siyang kumilos na parang baguhan at inosente. Kaya't nagpasya siyang simulan ang pag-arte bilang isang inosenteng karakter at tinignan din si Arun, sinusubukang ipakita na interesado rin siya kay Arun. Bagaman siya ay labis na awkward sa loob, nagtagumpay ang kanyang pag-arte at ang Heavenly Demon na nakikita si Ryu ay naniwala na interesado si Ryu kay Arun at nagbigay ng masamang ngiti. Iniisip na si Ryu ay bata pa at isang birhen na loser at walang sino man ang makakaligtas sa ganda ni Arun. At naniwala siyang ang pagtawag kay Arun ay isang blockbuster na ideya. Pagkatapos ay iniunat ng Heavenly Demon ang kanyang mga kamay at may ngiti, sinabi niyang tiyak na nagugutom sila. Kaya't hiniling niya sa kanila na maging komportable at tamasahin ang pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita nating lahat ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain at si Wani habang kumakain ay hindi mapigilang purihin kung gaano kasarap ang pagkain. Naging masaya si Ryu nang makita si Wani na nag-i-enjoy sa karne. Pagkatapos ay tinanong ng Heavenly Demon si Ryu kung paano ang pagkain. Sinabi niyang bigyan ng espesyal na atensyon ang mga chef para sa gabing ito. Nagkaroon ng magandang sandali sina Ryu at Wani na naputol ng Heavenly Demon at may awkward na mukha. Sinabi ni Ryu na talagang masarap ang pagkain. Pagkatapos ay tinanong ng Heavenly Demon si Wani kung paano ang pagkain. Nagulat din siya habang si Ryu ay nag-aalok ng karne sa kanya. Pagkatapos, may mainit na ngiti, sinabi ni Wani na talagang masarap ang pagkain. Sa katunayan, ito ang pinakamasarap na pagkain na natikman niya sa buong buhay niya. Ito ay nagpasaya kay Heavenly Demon at sinabi niyang natutuwa siyang nagustuhan nila ang pagkain. Sa loob, iniisip niyang sulit ang pag-aaway sa mga chef. Pagkatapos ay tinanong ng Heavenly Demon kung bakit si Ryu ay dumating lamang kasama ang kanyang nakababatang kapatid. Ano ang nangyari sa kanilang mga magulang o kamag-anak? Ang tanong na ito ay nagpasadya kay Ryu. At may malungkot na mukha, ipinaliwanag niyang si Wani lamang ang natitirang miyembro ng pamilya niya. Pumanaw ang kanyang mga magulang nang siya ay bata pa. Nang makita si Ryu, unang humingi ng tawad ang Heavenly Demon, sinabing ikinalulungkot niyang marinig iyon. Sa loob siya ay nagagalit, iniisip kung bakit niya tinanong ang ganitong tanong. Pinabigat nito ang atmosfera at ganap na sinira ang mood. Ngayon ay nagtataka siya kung paano niya maibabalik ang saya. Habang umiinom ng kape, nag-iisip siya kung ano ang dapat gawin upang maibalik ang saya at inis na tumingin kay Arun, umaasang titingin siya pabalik sa kanya. Nais niyang gumawa si Arun ng isang bagay upang maibalik ang saya, ngunit abala siya sa pag-inom ng kanyang tsaa. Pagkatapos ay inilapag ng Heavenly Demon ang kanyang kape sa mesa, tumayo mula sa kanyang upuan at sinabi kay Arun na sumunod sa kanya sandali. Sinabing mayroon siyang napakahalagang bagay na sasabihin tungkol sa negosyo. Ang biglaang tawag na ito ay nagulat kay Arun, ngunit pumayag siyang sumama. Sa susunod na eksena, nakita nating naglalakad silang dalawa sa pasilyo at pagkatapos ng isang tahimik na paglalakad, huminto ang Heavenly Demon at tinawag ang pangalan ni Arun, tinatanong kung masarap ba ang pagkain. Magalang na sumagot si Arun na may mainit na ngiti. Oo, talagang masarap ang pagkain at talagang nag-enjoy siya. Nang marinig ito, nagbigay ng masamang ngiti ang Heavenly Demon. At ang atmosfera
ay naging mas madilim. Bigla siyang humarap kay Arun na may inis at disgustadong muka at sinabi, "Akala mo ba tinawag kita dito para pakainin ka?" Nagulat si Arun at patuloy na may malalim na boses. Sinabi ng Heavenly Demon na tinawag niya siya upang pasiglahin ang mood. Paano siya naging ganito ka-clueless? Si Arun ay nakatayo lamang doon nang walang sinasabi. Pagkatapos, humingi ng tawad si Arun. Sinabing akala niya ay inanyayahan lamang siya upang tamasahin ang salo-salo, ngunit pinigilan siya ng Heavenly Demon sa kalagitnaan. Tinatanong kung bakit siya basta-basta inanyayahan sa isang ganitong kaganapan upang tamasahin lamang. Akala niya ba siya ay isang malaking tao? Pagkatapos, habang hawak ang kanyang kamay, nag-normalize siya at ipinaliwanag na ikinalulungkot niya ang kanyang galit at ngayon na alam na niya kung bakit siya tinawag dito, kailangan niyang gawin ang kanyang trabaho. Sinabi niya na si Ryu ay hindi lamang isang pangunahing mamumuhunan, siya ay isang natatanging klase na nakikita ang hinaharap. Labis na nagulat si Arun sa kanyang narinig at ipinaliwanag ng Heavenly Demon na iyon ang dahilan kung bakit siya nagalit nang kumilos siyang ganon ka-clueless at ngayon ang tanging tungkulin niya ay pasayahin si Ryu. Tanging sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya na masaya, makakakuha sila ng lahat ng masasarap na impormasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari sa susunod na round. Pagkatapos, may malalim at sabik na boses. Habang nakapikit ang kanyang kamao, sinabi ng Heavenly Demon kay Arun na gamitin ang kanyang magandang katawan at akitin si Ryu. Gawin ang anumang bagay upang mapasaya siya. Ito ay nagpasimulang magpa-awkward kay Arun. Nag-aalala at nagpanik, sinabi ni Arun na ikinalulungkot niyang maging bastos, ngunit hindi niya magagawa iyon. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, nagsimula ng magbanta ang Heavenly Demon kay Arun. Sinasabing siya ang nagpasikat sa kanya at maaari rin niyang sirain ang lahat para sa kanya. Kaya't mag-isip ng mabuti bago magsalita. Manatiling tahimik si Arun na may malungkot at nag-aalala na mukha at patuloy na inutusan ng Heavenly Demon si Arun kung paano akitin si Ryu. Sinabi na anuman ang mangyari, kailangan niyang akitin si Ryu at gawing kanya. Ngunit nanatili pa rin siyang tahimik na walang sinasabi. Muli itong nagalit sa Heavenly Demon. At may malalim na boses, tinanong niya si Arun kung bakit siya hindi sumasagot. Sa pag-aalinlangan at may nanginginig na boses, pumayag siyang gawin ito. Habang umaalis, sinabi ng Heavenly Demon na mabuti at pagmamasdan niya siya kung gaano siya kahusay. Inutusan siyang simulan ang kanyang trabaho kaagad at si Arun ay nag-aalinlangan na sumagot na naintindihan niya. Samantala, ang bodyguard at ang boss ay tahimik na nakaupo na may antas ng awkwardness. Nang pumasok ang Heavenly Demon sa silid, humingi siya ng tawad. Sinabing kailangan nilang maghintay ng matagal dahil kailangan niyang makipag-usap kay Arun tungkol sa negosyo, kaya't tumagal ito. Pagkatapos, may ngiting nakatago habang nakatingin kay Arun. Sinabi ng Heavenly Demon na ngayon na natapos na nilang kumain, bakit hindi nila dalhin ang salo-salo sa ibang lugar? Si Arun ay labis na hindi komportable na may pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos, binuksan ng Heavenly Demon ang pinto at sinabi sa mga lalaki na sumunod sa kanya. Sa susunod, nakita nating nagagalit ang Heavenly Demon habang pinapanood si Arun na nahihirapang gumawa ng hakbang kay Ryu. At nagsimula siyang magmura kay Arun sa kanyang isip, iniisip na mayroon lamang siyang isang bagay na dapat gawin na gamitin ang kanyang katawan. At ang walang silbi na ito ay hindi pa rin magawa iyon. Ngunit bago makagawa ng hakbang si Arun, oh boy, gumawa ng hakbang si Wani kay Arun. Nagtanong siya kay Arun na may kaba. Paakyat sa kanya, tinatawag siyang Miss. Bago makagawa ng hakbang si Arun, oh boy, gumawa ng hakbang si Wani kay Arun. Nagtanong siya kay Arun na may kaba. Paakyat sa kanya, tinatawag siyang Miss. Napakamahiyaan niya, sa kabila ng lahat, inamin niyang siya ay isang napakalaking tagahanga niya. At mas maganda siya sa totoong buhay kaysa sa mga larawan. Na nagpasalita kay Arun na talagang cute na maliit na tagahanga siya. Pinasalamatan siya ni Aran. Pagkatapos, nagpakita ng labis na hiya si Ultra Max Pro. Tinanong ni Wani kung okay lang kay Aran na makakuha ng litrato kasama siya kung mayroon siyang oras.
Sumagot si Aaron na masaya siyang gagawin ito. Nakita ni Ryu na masaya si Wani kaya't natuwa rin siya. Samantala, mabilis na binuksan ni Heavenly Demon ang kanyang telepono at nagsimulang mag-text. Iniisip na mas excited ang nakababatang kapatid kaysa kay Ryu. Mukhang isang Ultra Pro Max Giga Chad si Ryu kaya't hindi siya makakakuha ng atensyon mula sa kahit anong babae sa mundo, kaya kailangan niyang baguhin ang kanyang plano. Pagkatapos, nakatanggap si Aaron ng mensahe sa kanyang telepono. Sa pagkamausisa, agad niyang sinuri ang mensahe at nagulat siya matapos basahin ang nakita niya. Ito ay ang mensahe mula kay Heavenly Demon na nagsasabing nagbago ang plano at ngayon kailangan niyang akitin si Wani. Nakagambala ito sa isip ni Arun. Iniisip kung paano sa lahat ng Diyos ay maaari niyang akitin ang isang cute at inosenteng tagahanga. Baka hindi pa nga ito nakakaranas ng ganoong bagay. Samantala, napansin ni Ryu na tila hindi komportable si Aran at nagpasya siyang imbestigahan. Labis na natuwa si Heavenly Demon. Iniisip na kapag matagumpay na naakit ni Aran si Wani, natural na lalapit ang mas matanda sa kanya. Madali na nilang makukuha ang impormasyon tungkol sa susunod na round. Hindi niya alam na sa puntong ito, naririnig ni Ryu ang lahat ng iniisip ni Heavenly Demon gamit ang kanyang inner thought skill. Pagkalipas ng ilang sandali, dinala ni Heavenly Demon ang lahat sa isang malaking pulang silid at tinanggap ang lahat. Sinabing ito ay isang pribadong silid na ginawa para sa mga VIP tulad nila. Sa silid na ito, mayroon silang walang limitasyong access sa mga inumin, merienda, mga kanta at lahat ng kanilang maisip. Labis na namangha si Wani sa nakitang magarang silid, habang si Aaron, gaya ng dati, ay stressed. Nag-alala si Wani at sinabing siya ay nasa gitnang paaralan pa at menor de edad, kaya hindi siya makakainom. Heavenly Demon. Habang pinapalo ang kanyang kamay, sinabi nitong ayos lang iyon at hindi ito malaking bagay dahil mayroon silang espesyal na orange juice na ginawa para sa kanya. Agad niyang inutusan ng bodyguard na dalhin ang espesyal na orange juice na sariwang piniga mula sa mga bagong pinitas na orange at pumayag ang bodyguard at tumango. Sa puntong iyon, nagsalita rin si Ryu. Sinabing hindi rin siya makakainom. Sumagot si Heavenly Demon na nasa tamang edad si Ryu at kung hindi pa siya nakakaranas ng pag-inom hanggang ngayon, maaari na siyang subukan ngayon dahil ito ay isang party na espesyal na inihanda para sa kanila. Sa puntong ito, napuno na si Ryu sa mga kalokohan ni Heavenly Demon, kaya magalang niyang tinanong si Aaron kung maaari silang lumabas kasama ang kanyang nakababatang kapatid at kumuha ng ilang litrato. Mas mabuti iyon kaysa sa akitin siya, kaya agad siyang pumayag. Umalis silang dalawa ngunit tila napansin ni Wani at Aaron na may malaking mangyayari. Habang umalis sila sa isang tahimik na silid, unang tinawag ni Ryu ang pangalan ni Heavenly Demon. At sa sandaling sinabi niyang oo, humarap si Ryu na may pinakamabagsik at nakakatakot na ekspresyon sa kanyang muka. Tinitigan si Heavenly Demon na parang nais siyang lamunin at sinabi, akala ba ni Heavenly Demon na tanga siya? Nagalit si Ryu kay Heavenly Demon dahil sa pagtatago ng mga bagay sa kanya at labis na nagulat si Heavenly Demon nang malaman na alam ni Ryu ang tungkol sa kanyang pag-uusap kay Seiyo Arin. Hindi niya maunawaan kung paano nagawa ni Ryu ang ganoong bagay. Nagtataka si Heavenly Demon kung nakita ng propeta ang hinaharap na ito kasama ang iba. Sinira ni Ryu ang katahimikan at sinabi sa kanya na alam niyang hiniling niya kay Seiyo Arin na subukang makuha ang kanyang pabor. Naguluhan si Heavenly Demon at agad na humingi ng tawad kay Ryu, nagsisinungaling na ang kanyang intensyon ay para lamang maging magkaibigan si Seiyo Aran at Ryu. Ngunit alam ni Ryu ang mga taktika ni Heavenly Demon at agad na binago ang paksa habang sinasabi sa kanya na ayos lang ang lahat. Ngunit lumampas na siya sa hangganan sa pagtatangkang gamitin ang nakababatang kapatid ni Ryu para sa kanyang maliit na laro. Nag-click ng dila si Heavenly Demon sa pagkadismaya nang malaman niyang nahulaan na ni Ryu ang planong ito. Wala nang ibang pagpipilian si Heavenly Demon kundi ang yumuko sa harap ni Ryu at taos-pusong humingi ng tawad. Sinabi niya kay Ryu na nagawa niya ang isang hangal na desisyon laban sa makapangyarihang propeta at na dapat niyang ituwid ang lahat ng hindi nakalugod kay Ryu. Kumalma si Ryu matapos marinig ito at sinabi sa kanya na dahil taos-puso siyang humingi ng tawad,
Hindi na niya isasaalang-alang ang pagsuway na ito. Sinabi niya kay Heavenly Demon na tatanggapin niya ang mga salitang sinabi niya sa actress at ang anumang sinabi ni Heavenly Demon tungkol kay Ryu at sa kanyang kapatid. May bahagyang ngiti ang presidente sa kanyang muka nang makita niyang unti-unting kumakalma si Ryu. Nagpasalamat siya kay Ryu sa pagbibigay sa kanya ng isa pang pagkakataon. Ngunit bigla namang bumukas ang pinto at lumapit ang bodyguard kay Heavenly Demon. Inihahayag ang kanyang pagbabalik. Nang makita ni Heavenly Demon ang department head, agad siyang tumayo at inayos ang kanyang coat habang inuutusan ang bodyguard na umalis agad. Hindi na unawaan ng bodyguard kung ano ang nangyayari, ngunit sinabi ni Heavenly Demon na may kailangan siyang pag-usapan ng mag-isa kasama ang kanilang VIP, Propeta Ryu. Kaya gusto niyang umalis siya at ituro ang iba sa susunod na silid hanggang matapos ang pag-uusap.